Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Yesha. Isa po akong OFW dito sa Middle East at isa sa mga solid HTV positive listener ninyo. Ito pong kwentong ibabahagi ko ay base sa mga tunay kong karanasan. So bago po yung pinaka-story, konting background lamang po sa aking sarili. Ako po ay lumaki sa mahirap na pamilya, Sir Red, at nakaranas din po ng pang-aabuso physically mula mismo sa aking ama. Pero magkagayunman, hindi po ako nagtanim ng malalim na sama ng loob sa aking ama at kahit papaano, pinilit ko po na isiksik sa aking murang kaisipan noon na ako kasi ang tunay na may pagkakasala kaya sinasaktan ako ng aking ama. Sa same age, Sir Red, aware ako sa mga existence ng multo, maging ng mga engkanto sapagkat laking probinsya ako kahit hindi ko na po ito'y pinagtataka. Madalas din po ay naririnig ko po sa aking panganay na kapatid ang mga kwento patungkol sa mga ito at wala pa po akong kababalaghan na nararanasan kaya tamang pakinig lang ako sa mga kwento nila noon. Hanggang sa ako na, literal na maka-encounter ng mga ito sa mismo naming bahay. Mula sa aking pagkabata ay nagigising talaga ako ng bandang 12:00 ng hating gabi hanggang 3:00 ng madaling araw, which is pinaniniwalaan talaga ito na ghost hour. Minsan nang magising po ako bandang 2:00 ng madaling araw, nakaramdam ako ng pagkauhaw kaya't kahit na antok, pilit po talaga na ibinangon ko ang aking sarili para magtungo sa kusina. Ang bahay po namin ay yari noon sa kahoy, which is very typical na bahay sa probinsya. Nakalabas na ako noon sa kwartong aking tinutulugan. Nang akmang hahakbang na po sana ako patungong kusina nang mapansin ko yung kulay puti na nasa mismong pinto ng kusina. Noong una, buong akala ko ay dala lamang ito ng aking pagkaantok kung kaya't kinusot ko ang aking mga mata ng 3 beses. Pero pagdilat ko, bigla na pong nagsipagtaasan ang aking mga balahibo dahil hindi po nawala yung kulay puti sa gawin ng pinto ng kusina. Hanggang sa unti-unti ay nare-realize ko na hindi po nakapatong o nakasayad ang kanyang mga paa sa lupa. In short, lumulutang ito. Ako naman po talaga, Sir Red, ay hindi naman yung klase ng tao na agad tatakbo kapag nahuli na sa ganong sitwasyon. Kaya ang ginawa ko ay sinigurado ko talaga na hindi ako nililinlang ng aking paningin. Ito po yung bahagi na labis ko po talagang pinagsisihan. Mas lalo akong nasindak dahil ng aking pagmasdan itong puting figura na ito. Na-realize kong isa po siyang bata. Although hindi ko lang matukoy kung lalaki o babae siya, pero sa liit po niya, alam kong bata ito. Yung pagkauhaw na nararamdaman ko kanina ay otomatiko pong nawala, Sir Red, kung kaya't dahan-dahan umatras po ako pabalik ng aking kwarto. Kinaumagahan, agad kong inusisa sa mga kasama ko sa bahay kung meron ba silang iniwang damit o kahit na anumang tela na kulay puti doon sa gawin ng pinto ng kusina, pero wala po akong nakita doon. So napatunganga talaga ako sa gawin ng pinto ng kusina namin. Ang sunod naman po na nangyari ay nung edad 12 na ako sa kapitbahay naman namin. First time ko po na magkaroon ng cellphone noon, Sir Red, at isa po itong Nokia N70 na parang BlackBerry style na may flash yung camera nito. Kung kaya't naging libangan ko po talaga
ang pagkuha ng mga litrato lalo kapag madilim na. Nagkataon na nung araw na iyon ay nag-brownout po sa aming bahay. Nagkataon din po na wala siyang kasama sa kanila kaya naisipan niya daw po na magpunta na lang sa amin. So nakikwentuhan po sila nung time na iyon. Noong una yung mga nakakatuwang experience hanggang sa hindi po nagtagal ay napunta na sa kwentong katatakutan. So nagpatuloy po sila sa mga kwentuhan nila at mga pangyayari lang din na nangyari sa mismong compound namin. Hanggang sa nag-decide na pong umuwi yung matanda, pero agad din po siyang bumalik sa loob ng bahay at pagkalabas niya, tinanong po siya ng mga magulang ko kung bakit. At sabi niya, gusto niya daw po na samahan ko siya sa kanila at doon na lamang muna ako matulog sa bahay nila. Agad naman po akong tumutol, Sir Red, dahil may ipinangako ako sa sarili ko na never na po akong pupunta sa bahay na iyon. Hindi po dahil sa may karanasan akong kababalaghan doon, kundi dahil po sa anak nito na siya talagang may-ari ng bahay. Nagalit po ang mga magulang ko sa akin at tinanong kung bakit, pero hindi ko na lamang po sinabi yung totoong dahilan. Basta't iginiit ko na lang na ayaw ko. Pero kinurot lang po ako at hinampas ng nanay ko kung kaya't wala na rin po akong nagawa sa bandang huli kundi sundin ang iniuutos nila at yun nga po ay samahan na muna yung matanda. Alam ko po na naguguluhan yung iba kung bakit ayaw kong magpunta sa bahay na iyon. Ang totoo po niyan kasi muntik na rin po akong magahasa sa bahay na yun, Sir Red. Wala pong nakakaalam ng pangyayari na iyon maski ang pamilya ko. Hindi na rin po ako nagtangka na sabihin sa kanila dahil ilang beses na kasing nangyari yun. Pasalamat ko na lamang po at hindi po siya nagtatagumpay sa tuwing sinusubukan niya. So balik tayo sa mismong kababalaghan. So natuloy nga po yung pagtulog ko sa kapitbahay namin. Nung nandun na nga po ako, nagkwentuhan pa po kami nung matanda hanggang sa nagpaalam po siya na may kukunin sa loob ng kwarto. So technically, ako lamang po ang naiwan sa sala nila. Hindi ko naman po alam yung pinaka-reason kung bakit ko naisipan na kunan ng litrato yung ilalim ng pahabang upuan na inuupuan ko. So inon ko po yung flash ng camera. Nagbabaka sakali po na may makuha. At hindi nga ako nabigo dahil may nakunan po yung camera ng cellphone. Nanginginig pa nga po ako that time kasi sobrang linaw po nung hugis na mga muka na nakunan ng camera lalo nang izinom ko pa iyon. Hindi po ako makapaniwala sa nakita ko at para po silang nakatingin sa akin, Sir Red. Doon na po ako pinagpawisan ng todo at agad-agad ko pong tinaas yung mga paa ko at niyakap ang mga ito. Baka kasi biglang may humawak ng aking mga kamay. Kaya talagang mas hinigpitan ko pa ang yakap mula sa aking binti at hawak ko pa ang aking mga paa. Pagkalabas ng matanda galing sa kwarto, agad na rin ako nagpaalam at ang sabi ko may kukunin lamang ako sa bahay. Babalik din ako agad kung kaya't dadali po akong tumakbo papunta ng bahay namin at kamuntikan pa nga po akong madapa. Nang makarating na ako sa bahay, agad ay binungaran ako ng tanong kung bakit daw ako umuwi. Ang sabi ko, dito na lang ako matutulog sa bahay. Pero pinagalitan lang na naman ako at sinabi na hindi man lang daw ako nahiya at iniwan ko pa yung matanda sa kabilang bahay at kung ano-ano pang mga salita, Sir Red, ang narinig ko. Kaya in the end, napilitan tuloy akong ipakita sa kanila yung kuha kong litrato pero hindi po sila naniwala sa akin. As expected. Ito po talaga yung dahilan, Sir Red, kung bakit nung bata ako ay never po akong nag-open up sa aking mga magulang. Maski yung ilang beses na ako nakamuntikan po na pagsamantalahan ng taong parang pamilya na kung ituring nila, ay hindi ko sinabi dahil alam ko na hindi sila maniniwala
at mas paniniwalaan pa nga nila ang ibang tao. It really hurts, Sir Red, but that's the reality. Ganon tumakbo ang buhay ko. Hindi ko naman po masasabing may third eye talaga ako ng literal, pero hindi ko naman din po maipagkakaila na nakakakita po ako ng mga ganitong klaseng mga bagay, lalo na kapag minsan ay nagpapakita sila sa aking peripheral vision. Malamang unexpected ko na rin na may nakikinig sa aking kwento ngayon na para bang tumataas na ang kilay. Baka yung iba sasabihin, guni-guni ko lamang ito, pero hindi po talaga. Sigurado ako sa lahat ng mga nakikita ko. Hindi rin naman ako manhid para hindi maramdaman na kadalasan po ay hindi ako nag-iisa, kahit ang totoo ay ako lamang ang mag-isang naroroon. Marami pa po akong naging karanasan na hindi ko maipaliwanag, Sir Red, pero as usual ay pinagsasawalang bahala ko na lamang po ang mga ito. Until one day, may nangyari na naman pong kababalaghan sa akin at ito nga po yung isa sa kahit kailan ay hindi ko talaga malilimutan. Sa pagdaan ng mga taon ay nakasanayan ko po na makaramdam ng parang may kasama ako na hindi nakikita ng iba o hindi naman kaya ay parang may nakabantay sa akin sa kahit saan man ako magpunta. Taong 2019 po noon, Sir Red, nang mangyari sa akin at maranasan ko ang tinatawag nilang bangungot na kahit sino naman ay hindi talaga gugustuhin na maranasan. Nung mga taong iyon, namasukan po kami ng kaibigan ko sa Maynila. 21 years old na ako noon. Nakilala po namin yung naging amo namin dahil sa kaibigan ko po na unang namasukan sa Maynila. Sa Tayuman po ito, Sir Red, at malapit lamang sa Tayuman Station at isa po itong 5-story building. Isang lumang building dito po sa lugar na to. To be exact, ang taas ay isang penthouse na bagong gawa. So palagay ko may clue na po ang karamihan. Sa baba po ay makikita mo agad yung salon na pagmamay-ari ng amo namin at yung shop kung saan nagbibenta po sila ng mga religious relics. Dinadayo po talaga yung shop na iyon dahil sadya po talagang kahanga-hanga ang talento ng aming among lalaki sa pag-ukit. Sa second at third floor ay paupahan, samantalang sa fourth floor naman po doon matatagpuan ang patahian. Doon po tinatahi yung mga kasuotan ng mga santong paninda sa shop, habang yung fifth floor naman ay naroroon yung kwarto ng isa nilang anak na babae na nung panahong iyon ay college pa lamang. Nung time na iyon, Sir Red, sa pinakataas naman po ay yung penthouse na sinadya daw nilang ipagawa para sa kwarto ng mga amo namin at isa pa nilang anak na babae na itago na lamang natin sa pangalang Isa. Mabait po si Isa, Sir Red. Hindi po siya kagaya ng ibang mga anak mayaman na masungit at mahirap i-approach. Masayahin pong bata ito. Minsan ay sinama po niya kami ng kaibigan ko sa isang sikat at malaking mall malapit dito. Ang gusto niya, bibili ng mga kailangan niya sa school. Sa katunayan, gusto nga din po niya kaming ilibre kaso hindi po kami pumayag. Nadinig po kasi namin mula sa bilin ng kanyang ina na kung merong sukli ay ibalik din daw sa kanila. Kaya sa takot na baka mapagalitan yung bata at pati na rin kami ay damay, sinabi na lamang namin na mas mainam ay umuwi na lamang kami. Hindi din naman po siya nakahanap ng mga kinakailangan niya sa school. So nung unang linggo namin, hindi ko po ipinagkakaila na iba po talaga yung atmosfera ng building na yun. Tulad ng karamihan sa mga nakakaramdam, bungad pa lang, ramdam mo na yung bigat. Lalo na kapag umakyat ka pa sa 5th floor. Noong mga panahong iyon, yung penthouse lamang talaga ang bago doon sa lugar na yun. And the rest
Lalo yung building, luma na talaga. First week namin, and to be exact ay 3 araw pa lamang, ay may nangyari na rin pong hindi inaasahan. Nasa attic po yung kwarto namin, Sir Red. Subali po sa tabi ng kusina sa penthouse ay may katabi itong hagdan na paakyat ng attic. 2 kwarto din po kasi yung naroroon na naghahati. Napili po namin na mag-stay sa kabilang kwarto na katabi ng elevator dahil pasadya po talaga na lagyan ng elevator yung building na abot hanggang sa penthouse. Kaya every time na may gagamit ng elevator nadidinig talaga namin. 8 PM na po noon nang matapos kami ng kaibigan ko sa mga gawain namin kung kaya't napagdesisyonan po namin na magsipagligo na rin upang makapaghanda na sa pagtulog. Nang matapos kaming maligo, nagkakwentuhan pa po kami ng saglit at natulog. Nauna pong nakatulog yung kaibigan ko bago ako dahil ilang minuto pa po talaga akong tumulala at nag-isip-isip hanggang sa ako ay dinalaw na ng antok. Hanggang bandang 10:00 na ng gabi. Bigla-bigla po akong nagising dahil naramdaman ko na para pong may nakatitig sa akin. Nagsimula din po na maging stiff yung pakiramdam ko. Hindi na ako makakilos at hindi ko alam kung bakit. Iginala ko ang aking paningin sa kabuuan ng kwarto hanggang sa mapako po ang aking paningin sa puting pader at doon ako nangilabot ng sobra. Doon po kasi sa bahaging iyon, nakita ko po ang itim na lalaki pero sobrang pula at para bang umiilaw ang kanyang mga mata. Siya pala ang nakatitig sa akin. Pinanlalakihan na talaga ako ng mga mata ng sandaling iyon. Nakatitig din ako sa kanya. Sumisigaw na ako pero ang nakapagtataka ay parang walang lumalabas na kahit na anong tinig mula sa akin. Sinubukan ko talaga na gumalaw pero hindi ko po ito magawa. Hanggang sa naramdaman ko na lang na may kulay itim na bagay ang pumupulupot sa aking binti hanggang sa makarating sa braso ko at doon na talaga ako nagpakawala ng malakas na sigaw pero tulad kanina, wala pong nadidinig na boses. Tinawag ko na nga din po Sir Red yung ngalan ng kasama ko o yung kaibigan ko ng paulit-ulit pero wala talagang lumalabas na tinig. Hanggang sa namalayan ko na lamang po na nasa ibabaw ko na yung maitim na lalaki at tinakpan pa nga po niya Sir Red yung bibig ko para hindi ako makasigaw. Malapad yung kamay niya at parang halos kalahati na nga po ng aking muka ang natatakpan ng kamay niya. Andun na ako sa pakiramdam talaga na katapusan ko na. Nagsisimula na din kasi ako na maubusan ng hininga hanggang sa naisipan kong ipikit ng mariin ang aking mga mata at mag-usal na lamang ng panalangin. Ramdam ko noon na mas inilapit pa niya ang kanyang muka sa aking pisngi na waribay kinukuskus niya ito sa akin. Kasabay ng pag-usal ko sa panalangin ay ang pagkahulog ko po sa hinihigaan namin at doon na ako tuluyang nagising. Nasipa ko nga din pala ang aking kaibigan nung time na iyon pero laking pasasalamat ko noon at malikot matulog ang aking kaibigan. Nagising na lamang po siya nang marinig niya akong umiiyak at tinanong niya ako kung bakit. Sabi ko'y kanina ko pa siya ginigising. Kanina pa ako sumisigaw at sa kung bakit hindi niya ako madinig. Sinabi na lamang niya na baka binabangungot ako. Nang kwento ko nga sa kanya ang lahat, binawi niya ang sinabi niya. Hindi lang baka, talagang binangungot ka bes. Doon ay idinugtong ko. Kamuntikan na akong kinuha ng lalaking maitim kaya hindi ko maigalaw ang lahat sa aking katawan.
Nagulat na lamang din po siya sa sinabi kong iyon at kitang-kita ang takot sa kanyang reaksyon. Nataon na nagawi ang tingin ko sa electric fan na gamit namin at nakita ko po dito yung rosary na gawa sa kahoy, kaya dali-dali ko po itong kinuha at inilagay sa ilalim ng ulunan ko. Pinilit ko na lamang din po na bumalik sa pagtulog. Kinaumagahan, Sir Red. Nagulat po ako sa tanong ng amo kong babae. "Yesha, binabangungot ka daw kagabi." Tanong niya sa akin ng direkta. Ang buong akala ko, nagtanong siya dahil nag-aalala. Kaya sinagot ko na lang ng, "Oo ate, akala ko nga po hindi na ako magigising." Pero ipinagtaka ko ang sunod niyang tanong. "Anong nakita mo?" Parang ang baliwala yung tanong nito at alam niyo ba yung feeling na parang normal lang sa kanya yung ganoong pangyayari. Para bang hindi nakagulat-gulat kaya't sinagot ko na lamang din ang nais niyang malaman. "Maitim po na lalaki. Sobrang itim po yun. Pero mapupula at parang umiilaw yung mga mata niya. Nakita ko po siya ate sa may pader at nakatitig siya sa akin." Pagkasabi ko nun, kitang-kita sa reaksyon ng aking amo na parang wala lang sa kanya. Kaya dun na rin po ako napaisip na talagang may hindi tama sa building na yun. Simula po nang maganap ang bangungot na iyon sa akin, ay mas naging mausisa na rin talaga ako at dahil sa pagiging mausisa ko, may nalaman ako na nakakakilabot na kwento sa likod ng building na yun. Saktong 1 linggo na po namin sa building na iyon nang mag-start po yung amo ko na isama kami sa Pasay at Paranaque. Nasa Pasay po kasi yung condominium nila habang sa Paranaque naman ay yung antique house nila na kung saan dun daw sila dating tumira bago nila nabili yung lumang building doon sa Tayuman. Napag-alaman ko na mahilig talagang mangolekta ng mga antigong bagay ang aking mga amo. Kaya sa mga tigapakinig po ninyo dyan na pamilyar sa Concord Village, halos karamihan po sa mga nakatira doon ay Chinese. So yun na nga Sir Red, nag-start po ang aking pag-uusisa sa kanila at aksidente pong nadulas sa pagkikwento yung bunsong anak ng amo namin na si Isa. Ayon sa kanya, hindi naman na daw lingid sa kaalaman nila na meron talagang multo sa lumang building na kasalukuyan po nilang tinitirhan. Matagal na daw nilang alam yun pero mas pinipili na lamang daw nila na wag nang pag-usapan at isa pa, ipinagbawal daw kasi ng kanyang ama na magkuwento tungkol doon. Hanggang sa nakwento na din sa amin Sir Red na maski daw doon sa antigong bahay nila ay mas marami daw na multo. Kwento pa nga niya sa amin, may nakita daw ang isa niyang kapatid na white lady sa mismong kwarto na kung saan kami nagkikwentuhan ng oras na yun. Ang sabi pa niya, "Hindi kasi ganito yung ayos ng kwarto na ito noon ate. Alam mo ba noon, may katapat kasi na malaking salamin itong magkabilang kama namin dati." Pagpapatuloy niya. Doon ko naman biglang naalala yung narinig ko noon sa mga matatanda sa amin na bawal daw talaga na maglagay ng salamin sa mismong tapat ng higaan sapagkat bukod sa nasa kasabihan at paniniwala, marahil ay nagsisilbi rin itong portal ng mga hindi mawari na mga kaluluwa at elemento. Kalaunan ay maaaring kunin ka o isama ka sa loob ng salamin na yun. Kaya't ang bagay na ito ay akin din pong sinabi
sa kanya.